Magandang hapon. Happy New Year. At sana'y yung mga newbie dyan mag-subscribe ulit kayo para mabuhay po yung ating channel. At baka maawa ulit si YouTube na ibalik yung monetization button natin. Kaya yung mga nanonood na newbie, paki-subscribe lang. Well, marami po nagbibidwak doon sa mga resulta ng laban nila. Yung mga sumusunod doon sa 1D18. Well, maraming salamat. At kahit tayo'y tumigil sa pag-vlog, patuloy pa rin kayo doon sa natutunan nyo na method. Yan po ay kuha po yan yung may basis. Hindi po yan kwentong kutsero. Naniniwala po tayo dun sa sabi ni Idol Patrick na kung hindi ka naman nagpapanalo, huwag ka mag-share. Tayo naman po nagpapanalo tayo from 2009 to 2016. At sa ngayon pag nasali tayo ng mga ulutan maganda pa rin ang ating score at sa mga hack fight. So, kumbaga sa kwan, may basis po yung ating ginagawa. Ngayon, marami sa inyo na problema sa yung pag-control ng moisture. No, ito, tandaan nyo mga newbie. Ito ay hindi kwentong kutsero. Ito ay ginagawa talaga ito. At ito, kung susundan nyo ay hindi kayo mamamali. Na pag pumasok kayo doon sa period ng conditioning, mag-assign kayo ng drinking cup sa bawat individual na manok. At guhitan nyo na pitil-pindo sa gitna ng drinking cup. Araw-araw po, magmula isa lang nyo yung manok sa conditioning proper, yung 21 days keep. Yung tubig na ibibigay sa kanila, kibabaran mo yan hanggang doon lang sa kalahati. Huwag nyo pong pupunin yung feed cup o drinking cup. Kalahati lang ang tubig. Ano po ang logic niyan? Kaya yung ginagawa nila Mr. Franchise, si Narragansett at yung mga ibang American Cocker breeder. Kasi po, monitor mo yung individual cock, kung ilan yung natitira nilang amount of water, magtatanggal mo yung tubig at malapit ka na ulit magpakain. Everyday, mamomonitor mo yun kasi everyday, kalahati lang doon sa certain na painuman na nakasayin sa kanya ang nilalagay mong tubig. No? Different individual of chicken, may different kuha po yan, amount of hydration. Yung pag inom nila ng tubig. Doon po, mapag-aaralan mo yung individual na manok na ihinahanda mo. Kasi kalahati lang. No? Plus, pag uminom po yung manok, hindi po siya full beak. Pagka puno po yung painuman, pag inom niya nun, marami. Pag kalahati lang ng doka, konti lang ang naiinom niya. So, bawat inom niya po, nagbabawas yung level ng tubig, kumukunti yung naiinom niya. Kaya maaari pong umiinom niya ng marami, pero sa actual kung full big ang inom niya, ang katapat po noon ay siguro yung mga 8 lang o 9. Kasi pag inom niya po yung kalahati, babawas na yun. Kada inom niya babawas, paliit ng paliit. So paliit na paliit yung amount ng water na nakukuha. Namomonitor mo kung ilan yung amount na iniinom ng manok mo, na obserbahan mo. Yan ang magiging basis mo. Pag dumating ka rin sa
araw ng examination. Na alam mo na pag binigyan mo yung manok mo ng ganong inom corresponding na sa amount of grains na binigay mo sa kanya, amount of feeds, hindi po siya mag-waterlog. Yan po ang pakatandaan nyo. Wag kayong masyadong maniwala sa narinig nyo na no feeds, no water. Ako po nakapag-observe na ako na mga gumagawa ng ganyan. Pero mayroon po silang alternate na binibigay. No, maaaring wala nga feed at walang water, pero may hinahagis silang pagkain na may certain amount of either fiber or carbohydrates na may moisture. Yun ang kinukuha nila pang maintain sa manok. Kasi hindi mo pwedeng i-dry up eh. Pag dry up mo ng gusto yung manok, hindi mo makapagsyon ng gusto yung kanyang internal organs. Kasi yan papakuha po ng gana ng lahat na organs ng tao, ng manok, ay dugo. And ang dugo, dapat mayroon yan certain normal viscosity. Para normal lang po yung daloy niya. Hindi po sasama ang pakiramdam kung tao ka man o manok ka. Sana po, may na-share ako sa inyo tungkol sa monitor at pag-control ng tubig.